gawa ng plane. Ang pagpalakpak ay maaari lamang sa gawa pagkatapos ng plane. Muli, salamat sa pagdalo at sana ay makalimutan sa aming Si Jairus. Ganun gwapo ng boss niya. Pero mas gwapo yung boss na Tush. Yung sa Malolos po. Pero kay Kaiser. Yay, kadiri ko. AM 630 kilohertz. Ang isa sa kanilang mga hostage na si Mr. Wang Li sa Filipino-Chinese na may-ari ng Diretsyo Conference Aerosol. Agad naman pinapulaanan nito ni Commander Gablon ang pinuno ng nasabing tropa ng kidnappers. Ayon naman kay General Capilo Lacson, may impormasyon na raw sila ukol sa putong pinagtaguan ng mga hostage at ilang araw na lang ay sisimulan na ng PNP at ng military ang isang malawang opensiba laban sa Kapusel. Ako si Jairus. Nako, mas talaga yung mga media na yan eh. Di pa naman natin pinupugutan si Wang Li ah. Di ka na nasanay sa mga yan. Mahilig sila magbalak ng balita para bumenta sila. Malamang, pinayaran na naman ng gobyerno yan para magbuka tayong masama. Para makuha na yung simpatya ng mamamayan at para hindi magalit ang taong bayan sakaling mapatay tayo ng militar. Oo nga to. Paano sumunod sila bigla? Tapos, papalabas nila sa balita, tayo muna ng pabatok. Ang unti-unti lang natin, wala tayong malaban-laban. Di rin naman natin papatayin itong mga to, di ba? Huwag ka nga maingay. Inuyan nga ba natin sila? Pinakailangan lang. Saka, hindi naman nila makakuha lahat ng hostage eh. Pinaghantiyan natin sila, di ba? Iba, hawak ni Cabestre. Iba, nandun. Ikumantan tayo, boss. Basta, subukan lang sugurin tayo dito. Kundi sila rasbakan ng buong kapusayan. Si Gus baka sinasan na. Tagal naman nun. Alam ko, kasama si Commander Daimos. Nakipag-negosasyon dun sa mga kinatawan ng gobyerno. Oras na ba siya darating? Basta, bago sumikat ng araw. Tumira ka na. Sina Bibo at Biboy, nasaan sila? Malingki lang, kasama si Enting at Galil. Maubusan na tayo ng supplies eh. Baka akutin pa tayo ng 2 buwan dito. Kanina ba sila umalis? Mga alas 3, yung tulog ka. Malayo-layo yung biyahe dito sa bayan. Siguro mga alas 6, nandito na yun. Anong oras na ba? Anak ng kabayo, ikaw pang mahirilo eh. Di naman ako marunong bumasa dito eh. Ito nga. Alas 4:30.
oras. Eh basta, iba na yung Merilo, di naman nila malalaman na di ako marunong bumasa na ito eh. Ang mahalaga, mukhang marunong, di ba? Oo nga. Tapos, may pasalamit-salamit ka pa dyan. Wala naman yatang grado yan. Wala nga, linang-linang naman ako eh. Nalang ko, image, para katakutan din ako ng mga tao. Kasi mga mukhang intellectual, pinatatakutan yan. Kaya dapat mukha ka rin matalino kahit pa paano. Hindi mo kailangan magmukhang matalino para katakutan. Bigote nga lang eh, ayos na. Tsaka, kakatakutan ka, dapat ka talagang katakutan. Igagalang ka, mukha kang kagalang-galang. Hindi mo kailangan magpanggap na intelektual. Basta, kasi pag mukha ka matalino, parang mas alam mo yung dapat gawin kasi sa ibang. Kaya takot sa mga taong walang alam. Alam nila, kaya mo silang manipulahin hanggat gusto mo. Nasa kapangyarihan mo sila. Mukha kang intelektual, pero totoo ba yan? Hindi naman nila malalaman yun eh. Magaling malaman ng intelektual sa hindi. Sa pagdadala pa lang ng sarili. Siya, tumira na. Uy, check! Ang bekwa naman eh. Anong check? Bawal ng padayago na ng galaw ng kabayo. Sinabi ng pael ang galaw ng kabayo. Ilang beses ko na explain sa'yo yan, hindi ba? Alin nga ulit yan yung diagonal. Itong bishop, tsaka minsan itong reyna. Pala. Sorry ah. O yan na. Alam mo, natatakot ako sa tuwing aalis si Boss Kamulot. Para ba bigla na lang tayo pagbabarilin ng buong militar dito. Parang wala tayong kalaban-laban pag wala siya. Masyado ka naman nervyoso. O yan, ikaw na. Hindi naman. Pero napakapanatag kasi ng loob ko tuwing kasama natin si Boss Kamulot. Para bang kaya puntasin yung buong militar kahit 45 ko na gamit niya. Tumira ka na, ang dami mong satsat. Alam mo, bilib talaga ako kayo dyan. Bilib talaga ako dyan kay Boss eh. Pakaiba yung tanay. Si Boss talaga, kung tingnan mo lang, respetuhin mo na agad. Mukha na siya intellectual kahit walang salamin at trilo. Para bang alam na yung pasikot-sikot ang buhay. Basta ako, luwala ako dyan kay boss. Alam niya yung ginagawa niya. Alam niya yung pinaglalaban niya. At alam niya kung kailan siya nasa tama. Naniniwala ka ba sa mga pininiwalaan niya? Sa akin, kahit anong gawin nun, naniniwala ako. Ang laki kaya ng tiwala ko dun. Alam ko, papaano siya mag-isip. Hindi siya conventional ba? Tsaka kapag nagpapaliwanag yun, lagi niya ako nakukumbinsi. Matalinong tao yan si boss. Dapat talaga siyang katakutan. Hindi, alam mo yung pinaglalaban natin ngayon. Alam mo, bakit natin kinitap ng mga to? Malamang, at naniniwala rin ako na ito lang yung tanging paraan para mapakinggan tayo ng bagong administrasyon na yan. Ako kasi, wala naman akong pakialam kung ano yung paniniwalaan niya. Basta kung saan siya, doon ako, tama ka na muli. Tsaka, di ko na rin tinitignan ko ano yung pinaglalaban niya, anong grupo natin. Basta, nasa likod niya lang ako. Oo nga pala, alas 4:30 na no? Oh, bakit? Sabi dito sa schedule na iniwan sa atin ni boss, oras na nung ISIS, estudyante. Pag, sige mo na. Ikaw nang bahala sa kanya habang pinag-iisipan ko tinira ko dito. Ayusin mo yan ah. Well, bata, gising na, oras mo na. Anong gagawin niyo sa akin? Basta, gusto mo na. Wag po! Hoy, bata! Bilisan mo na! Dami-dami kong sinasabi. Masyado mahigil-higil pa sila Wangli. Ayoko po sa puno. Paparin niyo ako sa likod. Pagkatakot sila. Ayoko po sa puno. Paparin niyo ako. Ayoko pang mamatay.
akin lang umasang pamilya ko. Ayoko pang mamatay. Sino naman no? Sinabi tumuyo na, di ka namin papatayin eh. Oras mo na para tumahay. Doon, sa puno ko mag-oras. Wala ka naman oras para tumahay, kaya samantalahin mo itong oras bigay namin sa'yo. Hindi ninyo ako papatayin. Baka barilin niyo ako. Ako nakatawad ako. Punyeta! Papatayin ka na namin kung hindi ka mapupunta sa may puno eh. Inuubos mo yung oras namin eh. Nasasira ang schedule namin dahil sa'yo. O Meg, bilisan nyo na nga. Samahan mo na yun sa may puno. Baon nyo ng malalim yan ah. Mga mo yan, magalit pa sa akin si boss. Oo, sige, mag-okay ka na muna dun. Bilisan nyo ah. Okay ka na oh. Huwag po ninyo akong papatayin. Parang awa nyo na. Gagawin mo lahat ang gusto nyo eh. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Huwag nyo akong patayin. Sabi ko siya, tumaingin, mag-iisip pa sila ang bilis. Bilis, okay ka na dyan. Oh. Pinapawal mo ang libihan ko, ano? Sabi na nga ba eh. Libihan itong pinapawal mo sa akin. Hihintay mo naman itong magmukay, tapos babaril mo ako. Alam ko na yan. Napal ko yung sine eh. Papatayin mo rin kami lahat. Maawa ka na sa akin. Isang taon na lang gagarit na ako ng kuleyo. Pangako, gagarit ko ng kuleyo. Hindi kita kakalimutan. Gagarit pa ako. Maganda yun. Kawawa naman. Ikaw pang mamatay. Papatayin na talaga ito pag gumawa ka pa dyan eh. Na yung padudumihin lang kita, di ba? Buhay ka na! Gusto mo? Talaga? Oh, tama na to. Hindi naman kailangan malalim eh. Tapunan mo ng dumi, di ba? Naliman mo pa, baka mangamoy eh. Naliman ko pa? Bakit? Hindi pa ako kasya? Sabi na nga ba eh. Buhay to. Sabi na eh, libihan ko to. Nak na! Baka na kayo sa akin. Buntis sa girlfriend ko. Ano yung putok na yun ha? Yung ingay ng leche, ayaw tumahimik. Ikaw, huwag mo sumbalan natin ha. At ikaw naman, papatayin ka na namin kung hindi ka papupunta sa puno. Seryoso tayo siguro eh. Hindi ako tumahimik, tutusahan ka dyan. Sige, tama na yung lalim na yan. Buwas ka na dyan. Eh, hindi naman ako natatay eh. Pilitin mo dahil mamaya, hindi ka na namin papayagan. Kailangan ngayon lang. Huwag sa inyo kung sabihin namin sa'yo. Gusto mo? Best din batang yun, oo. Umod ng tuwag. Ano yung putok na yun? Pinatay na namin. Huwag kang maingay dyan ha. Baka ikaw yung sunod namin eh. O Meg, bilisan nyo dyan. Sunod na tong check. Dali lang, andyan na. Ano mo gusto nyo? Bayaran ko kayo. Mayaman ako. Kaya ko bayaran kahit magano. Sabihin nyo lang. Gusto nyo helicopter? Gusto nyo lang bahay sa Tagaytay? Sa Iloilo? Boracay? Sa Manila? Alisin nyo lang kami dito. Wala kami kinalaman dito. Anong walang kinalaman? Bawat isa sa inyo may kinalaman dito. Yung estudyante yun, sarili lang iniisip. Nag-aaral para sa sarili. Imbes na nag-aaral siya dito para kumanda ang Pilipinas. Anong ginagawa niya? Nag-aaral siya para sa sarili niya. Kayong mayayamang negosyante. Kayong inuuna ng gobyerno at pinaglalaanan ng oras kaya sa mga sukurang walang laman dito. Kayong salot dito. Leche kang foreigner ka, imperialist ka. Aba, pasensya ka, maputi ka eh. Kaya sa'yo na lang namin ibubuhos yung galit namin sa mga foreigner na yan. Wala kang silbi. Dapat sa'yo, ubus ang lahi. Ganun na rin yun. Basta, ikaw ang representative ng mga foreigner dito sa amin. Tsaka dapat ka lang namang kidnapin. Kasi wala kang pakailam sa imperialismo politika. Alam mo lang, taksiyandera. Dapat sa'yo, pupunta ng ulo. Tabunan mo mabuti at ayaw mga buya na. Tatakbuhin mo ako. Pagkatapos ano, sabihin mo na. Tatakbuhin mo ako. Tapos sasintahin mo ako ng baril mo pag malayo na ako. Alam ko na yan. Nabag ko yung sine eh. Nabag
Gusto mo kontrabid shooting mo? Eh di ba kontrabida ka? Lahat ng kontrabid sa pelikula, may pinapatama ako stage. Kunyari, papaliyain mo ako. Pero babarilin mo ako. Ano? Di ba? Papatayin mo ako. Asan ba yung itak ko? Maawa ka na sa akin. Buntis yung mermaid ko. Di namin mapabord yung bata. Alagaan namin siya. Kailangan niya ng tatay. Noong patayin. Baka ikaw yung pabor ko dyan eh. Tinamaan ka naman lilintik. Bakla ka ba? Sige na. Bukasan ka na gusto ko ka. Babarilin mo ako. Habang natalikod ako, no? Alam ko na yan. Nabal ko sa Gini eh. Neta! Ano naman yung putok na yan, ha? Eh, malapit na ako puno sa kinamaan sa limpit na yun. Makakapatay pa ako ng 3 oras. Ilabas mo na nga si Wang Ling. Saan tayo pupunta? Pumutang ka na ng ulo. Huwag ka mag-alala. Papanig ka nila. Tumahimik ka! Sige na, mag-boss ka na din. Schedule lang yan. Oras mo na mag-boss. Pilitin mo at mamaya, hindi ka na namin papayagan ha. Ayoko. Sabi mo, Di ako natatay. pilitin mo dahil mamaya, hindi ka na namin papayagan. Ayoko nga sabi. Gusto mo malintigan ha? Di ako natatakot sa'yo. Tingkain na hamuwa ako. Hoy, tumahi ka na at ayaw namin nagre-reklamo ka mamaya ng masakit kang tiyan mo. Pumaso nga, napapatain ng tao tuwing umaga eh. Tao pa kaya? Hindi ako aso. Hindi nyo ako mautusan kung kailan ako tatay. Hindi nyo didikta sa akin. Kung natatayo ko, hindi. Hindi nyo didikta sa akin kung ihi ako. Ihi ako kung gusto ko. Kaya ako kung gusto ko. Hindi pa gusto nyo. Papatayin kita pag gusto ko. May magagawa ka? Sige, mabuha din. Pero baka makareklamo na masakit yan mamaya ha. Bumili ka sa pantalan mo, gusto mo. Ikaw ano? Lord, siguro. Ganun, hindi ganun. Pare-pare ka lang yun. Foreigner ka pa rin. Sinabi mo magsalita ka. Sige na, ito sa puno. Alam mo, maluluwa mo kami ng Tagalog mo. Akala ko, katapusan ko na kanina. Hindi naman talaga ako na. Naglaginip po kanina. Sa piling araw lang nakita ko. Tapos, umabi agad. Sa pelikula, nagkakanto ako mga panaginip. Ninilabutan ako. Nakakatakot ako naginip ko. Ayoko po namatay. Gusto ko pang maarawan. Ay, gusto ko nga pala. Ilang araw na hindi naarawan sa putang ko. Hindi ganyan sa totoong buhay. Sa totoong buhay, kabaligtaran ng panaginip ang nangyayari. Hoy! Ano bang alam mo sa totoong buhay ah? Eh, parati ka laman ng opisina mo. Anong alam mo sa buhay ng ibang tao? Alam mo ba yung mga tao na halos basura ng kainin? At hindi pa araw-araw? Swertihan na lang kung makakain sila. Alam mo ba yun ha? Boss Jim, kapatayin niyo ba kami? Ano bang hinihingi niyo sa gobyerno? Mga bagay na kung nag-aaral ka ng tama, may paglalaban mo rin. Nilason niyo yung utak ng mga pinuno natin. Oo na, nilason nila ang utak ng mga pinuno natin. Tignan mo kung paano mag-isip ang gobyerno. Ayon sa pamantayan ng demokrasyang Amerikano, hindi demokrasya ang demokrasya ng Amerika. Kung demokrasya ang dapat sa atin. Hindi ko alam eh. Basta yun ang pininiwalaan ko. Kasi yun ang sinabi sa akin ni Commander Camlon na ibang tunay na demokrasya sa demokrasyang kalo. At hindi tayo dapat mag-isip ay sa demokrasya ko yun. Stand tayo. Bawat galaw ng gobyerno, lalo na yung pagluto sa ginawa na yung pang-iitnap, tulungin ng mga kalo. Parang tuloy tayo walang sariling pag-iisip eh. Oo na lang tayo ng oras kung ano yung turo na mas matalino sa atin. Ba't hindi tayo magkaroon sarili natin paniniwala? Ha? Bakit kailangan pa natin i-modelo sa Amerika ang paraan ng pag-iisip natin? Bilisan mo ba? Naliman ko ng konti at ayaw ko nang nangangamoy. Bakit? Natatakot ka ba? Nakakatakot mamatay sa lahat ng oras. Depende kung iutos ni Commander o kung gimitan na talaga.
Basta magdasal ka na lang. Masama yan. Masama ang mawalan ng pag-asa. Sige, tama na ilalim na yan. Masyadong malamig pag madaling araw. Hindi ginawa ko. Hindi ako makatulog, tsaka natatakot na rin ako. Hindi ko alam eh. Basta parang pinaghalong ginawa takot lang. Kapag giniginawa ko, natatakot na rin ako. Ikaw ba? Di ka ba natatakot sa mga pinagdadaanan mo ngayon? Bakit naman? Alam mo, ikaw na yung pinakamatapang na tao na kilala ko. Sige, bilisan mo na dyan. Baka naiinom ko sila sa atin. Huwag ka mag-alala, hindi kita papatayin. Sana ba gusto mo? Ano? Pera. Gusto mo ba ng pera? Bayad. Ano ba? Helicopter. Ilocano. Sabihin mo lang. Hindi mo maibigay ang gusto ko. Ang gusto ko, pagkakapantay-pantay sa lipunan, hindi mo maibigay yun. Ano ba pagkakamatay ko agad sa ninyo? Sa kayamanan? 1 milyon. Sapat na ba yun para maging kapantay nyo mga gusto nyo pantayan? 1 milyon para sa kalayaan ko. Mahina ka rin umintindi eh, no? Dolyar, di piso. Alam mo ang gusto ko? Gusto ko ng matinong kalaro sa chess. Kung kaya akong talunin. Ah, sige. Pagbibigyan kita, palalayain kita, pero talunin mo ako sa chess. Pero kapag natalo kita, papatayin kita. Ano? Pinasawa ka ba lumaya? Yes. Yes! Tago mo lang yung pera mo. Pabunas mo ng tayo mo, sakaling matay ka dyan sa pantalon mo.